Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1611. Ano ang posisyon ng isang Knight Commander? Tanong ni Yezuan. Ang sinumang makapasa sa Gold Test o umabot sa Reaching Heaven Level 6 na ay maaaring maging isang regular Knight. Pagdating ng panahon, sasali sila sa isang Knight Commander. Ang bawat Knight Commander ay hindi bababa sa isang Platinum Knight. Panipi, nang matapos magsalita ang matanda, bigla siyang tumawa at sinabing, may kabuuang 50 Knight Commander sa Glazed Knights, at isa ako sa kanila. Ngayon, naunawaan na ni Yezuan kung bakit binigyan siya ng espesyal na pagtrato ng matanda. Gusto niyang kunin siya sa ilalim ng kanyang pakpak. Nakikita ko. Tumango si Yezuan, pagkatapos ay tumulo ang kanyang dugo sa Platinum Badge upang itali ito sa kanya, pagkatapos ay ipasok ito sa kanyang katawan. Ang sinumang makapasa sa Gold Test ay itatalaga sa akin. My name is Mali, and I will be your Knight Commander from now on, sabi ng matanda. Pagbati, Knight Commander, naikuyong muli ni Yezuan ang kanyang mga kamao. Good. I didn't expect someone to pass the Platinum Test this time, kaya hindi ko pa naihahanda ang reward. Ibibigay ko sa iyo mamaya, gayon din, maaaring pumili ng mount ang sinumang makapasa sa pagsusulit. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi ka magiging interesado sa mga bundok sa ibaba ng Reaching Heaven Realm, sabi ni Mali. Bundok. Nagtaas ng kilay si Yezuan. May humigit kumulang 500 Reaching Heaven Realm examinees sa plaza ngayon lang. At ang pinakamalakas ay umabot na sa Reaching Heaven Level 3. Kahit na sumali sila sa pinakamababang Bronze Test, kakailanganin nilang pumatay ng Reaching Heaven Beast of Reaching Heaven Realm Level 6 para makapasa. Kung hihilingin ni Yezuan, hindi magiging problema na makakuha ng Reaching Heaven Beast of Reaching Heaven Realm Level 6 na bilang isang bundok. Gayunpaman, imposibleng pumirma ng kontrata na may napakalaking agwat sa pagitan ng kanilang mga kaharian. Ngunit ano ang silbi ng isang bundok sa ibaba ng Reaching Heaven Realm kay Yezuan, na isang Platinum Knight? Knight Commander, kalimutan ang tungkol sa bundok, sabi ni Yezuan habang nakatingin kay Wei Zhenchen. Ang isang bundok ay maaari lamang maging malakas sa ilang sandali, at hindi ito makakasabay sa kanyang bilis ng paglilinang, maliban kung ito ay may espesyal na talento. Okay, then I will give you more rewards. Let's go. Tumango si Mali at ikanaway ang kanyang kamay. Siya at si Yezuan ay lumitaw sa isang parisukat. Tanging ang mga nakapasa sa pagsusulit ang maaaring makarating sa parisukat na ito. Naramdaman kaagad ni Yezuan ang karamihan. Mayroon ng mahigit 10,000 tao sa plaza. Karamihan sa kanila ay nakapasa sa Bronze Assessment, at may ilang dosina na nakapasa sa Silver Assessment. Para naman sa Golden Knights, 5 lang sila. At mayroon lamang isang Platinum Knight, si Yezuan. Ang mga taong ito ay sumanib din sa kanilang mga Knight Badge. Nang lumitaw si Yezuan, agad nilang naramdaman ito at nagulat silang lahat. Heavens, ito ay isang Platinum Knight. Platinum, isa talaga itong Platinum Knight. Nalampasan niya ang 6 na kaharian at nagtagumpay. Ang sinumang makapasa sa Gold Exam at pataas ay maaaring direktang maging Regular Knight. Talagang nakapasa siya sa Platinum Exam. 5 lang ang henyo sa kasaysayan na direktang nakapasa sa Platinum Exam. Gayunpaman, ang kaharian ng mga pumasa sa Platinum Test ay kadalasang mas mababa, kaya mas madali ito sa ganitong paraan. Ang ikatlong antas ng Undying Soul Realm ay talagang isang magandang kaharian. Panipi, nagkagulo ang buong parisukat. Pagkatapos, nabaling ang atensyon nila kay Mali, na isa ring Platinum Knight. Karamihan sa kanila ay binigyan ng mga badge ng Regular Knights. Ang 5 Gold Knights lang ang binigyan ng mga badge ng makapangyarihang tao. Hindi nila inaasahan na bibigyan si Yezuan ng badge ng isang Platinum Knight. Ito ay medyo kahanga-hanga. Itong batang ito, no wonder na napakabagal ng exam. Nakapasa na naman pala siya sa Platinum Exam. Nakakabilib. Matapos makapasa sa Gold Exam, hindi mapigilan ni Headstrong na mapangiti nang makita niya si Yezuan sa likod ni Mali. Sa orihinal, itinakda niya ang pangangailangan para makapasa si Yezuan sa Gold Exam. Hindi niya inaasahan na makapasa si Yezuan sa Platinum Exam. Ito ay talagang wala sa kanyang inaasahan.
Siyempre, sa lakas niya, hindi magiging problema ang pagpasa sa Platinum exam. Gayunpaman, naramdaman niya na ito ay masyadong bongga. Tulad ng para sa iba pang apat na Gold Knights, ang kanilang mga kaharian ay mas mababa kaysa sa kanya, ngunit hindi pa rin ito masama. Pagkatapos ng lahat, sila ay mula sa malalaking puwersa sa paligid. Napansin din ni Yezuan si Headstrong. Nang umakyat si Mali sa isang mataas na platform, diretso siyang pumunta sa gilid ni Headstrong. Not bad, not bad. You passed the Platinum exam. Hindi mo talaga ako binaygo. Tumango si Headstrong bilang kasiyahan. I won by a battle of attrition. Ngumisi si Yezuan, pagkatapos ay ginamit ang kanyang Truchi thread para magpadala ng voice transmission sa Headstrong. Ang Knight Commander na iyon, ano ang kanyang kaharian? Pick Ascension Realm Level 9. Ang mga taong ito ay pawang pinipigilan ang kanilang mga kaharian at hindi pa nakakalusot. Bagamat hindi sila maaaring umakyat, nang walang pagbubukod, lahat sila ay kailangang lumampas at maging Rogue Immortals. Gayunpaman, ang Rogue Immortals ay may nakamamatay na kapintasan, sabi ni Headstrong. Anong fatal flaw? Sumimangot si Yezuan at nagtanong. Pagkatapos na makalusot at maging isang Rogue Immortal, ang isang Immortal Tribulation ay bababa minsan sa bawat 1,000 taon. At saka, ang bawat kapigatian ay mas mapanganib kaysa sa huli. Kung hindi mo ito makayanan, ikaw ay magiging abo. Bagamat maraming tao ang may mga paraan upang maantala ang kapigatian, kung hindi mo kaya, kung gayon ikaw ay patay na karne. Panipi, pagkatapos magsalita ni Headstrong, hindi niya maiwasang tumigil. Sa makatuwid, sa sandaling ikaw ay naging isang Rogue Immortal, ang iyong buhay ay lubos na paikliin. Ang ilang mga tao ay nabubuhay lamang ng 1,000 taon bago sila sinaktan ng kapigatian. Gayunpaman, kung magtagumpay ka, ang iyong lakas ay tataas ng husto. Panipi, napakaikling buhay, kumunat ang noo ni Yezuan. Kailangang malaman ng isa na ang mga powerhouse ng Ascension Realm ay maaaring mabuhay ng 10,000 taon, ngunit kapag sila ay naging isang Rogue Immortal, maaari lamang silang mabuhay ng 1,000 taon. Kaya naman, pinigilan ng maraming tao ang kanilang mga nasasakupan at determinadong hindi makapasok. Biglang naisip ni Yezuan ang isa pang tanong. Kung gayon bakit sarado ang Immortal Realm Passage? Hindi ako sigurado. Walang nakakaalam ng dahilan. Sa anumang kaso, walang sino man ang matagumpay na nakaakyat sa Immortal Realm at naging isang tunay na Immortal. Nagkibit-balikat si Headstrong at walang magawang umiling. Matapos marinig ito, tumahimik si Yezuan. Kung maabot niya ang rurok ng Ascension Realm Level 9, hindi niya alam kung diretso siyang aakyat sa Immortal Realm o mapipilitang pumasok at maging isang Rogue Immortal tulad ng iba. Sa oras na ito, nakita ni Mali na wala ng mga Gold Examinees sa Mystic Realm, kaya direktang sinabi niya, ang mga nakapasa sa Gold Test at pataas, sumunod sa akin. Sa libu-libong tao na naruroon, 5 lang ang nakapasa sa Gold Test, at si Yezuan ay nakapasa sa Platinum Test. Sa makatuwid, ang pangungusap na ito ay para sa kanilang 6. Ang iba pa sa mga taong nakapasa sa mga pagsusulit na Bronze at Silver ay nakakainggit lamang habang ang 6 ay umalis. Siyempre, ang pinakanainggit sa kanila ay si Yezuan, ang Platinum Knight. Ang Platinum Knights ay halos ang pinakamataas na ranggo ng mga kabalyero sa Glazed Knights. Maaari silang makakuha ng malaking halaga ng mga mapagkukunan mula sa Glazed Knights upang linangin, kaya ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay natural na hindi mababa. Para naman sa mga nakapasa sa Bronze at Silver na pagsusulit, kailangan pa nilang sumali sa Reserve Knights. Sa pamamagitan lamang ng pagpasa sa Gold Test o pag-abot sa Ascension Realm Level 6 maaari silang maging Regular Knights. Kabanata 1612. Bagamat ang mga kaharian ng mga taong ito ay mas mataas kaysa kay Yezuan, sa mga tuntunin ng kakayahan, malayo sila kay Yezuan. Maliban kung sila ay na-promote sa Platinum Knight, kailangan nilang saludo si Yezuan kapag nakita nila siya. Nasa lungsod na tayo ngayon na tinatawag na Linfeng City. Sa paligid ng punong tanggapan ng Glazed Knights, mayroong kabuuang 50 lungsod na tulad nito, na may 50 Knight Commander na kumikilos bilang pansamantalang City Lord. Paliwanag ni Mali habang nangunguna, mula ngayon, lahat kayo ay mga kabalyero sa ilalim ng aking pamumuno.
Maaari mong piliin na bantayan ang lungsod ng Linfeng o lumabas para magsagawa ng mga misyon. Knight Commander, nabalitaan ko na mayroong 5 Glazed Knights sa itaas ng Platinum Knights. Sa oras na ito, biglang nagtanong ang isang Gold Knight. Marami kang alam. Tama, nasa itaas ng Platinum Knights ang Glazed Knights. Gayunpaman, 5 Glazed Knights lang ang nasa Glazed Knights Regiment ko. Tumango si Mali. Ang 5 Glazed Knight na ito ay napakalakas. 4 sa kanila ang nakalampas na sa immortal na kapigatian at naging maluwag na mga immortal. Ang huli, si Lord Lin Guangyao, ay nasa Ascension Realm pa rin, ngunit mayroon siyang lakas upang labanan ang 10. Kahit na Kelvel ko siya, kung mag-away kami, natatakot akong mapapatay ako sa isang iglap. Panipi, instant kill. Nang marinig ito, hindi maiwasan ng lahat na matigilan. Narinig ni Yezua na sinabi ni Ren Xingxing na si Knight Commander Ma Li ay nasa tuktok na ng Ascension Realm 9th layer. Ang Lin Guangyao na iyon ay dapat ding nasa tuktok ng Ascension Realm 9th layer. Gayunpaman, maaaring agad na patayin ng huli ang una. Hindi ba masyadong malaki ang pagkakaiba sa lakas? Knight Commander, nabalitaan ko na nasa tuktok ka na rin ng Ascension Realm 9th layer. Bakit napakalaki ng pagkakaiba ng lakas? Tanong ng isang Gold Knight. Bagaman ako ay nasa tuktok din ng Ascension Realm 9th layer tulad ni Lord Lin Guangyao, nilinang ni Lord Lin Guangyao ang Glazed Treasured Body. Hindi kalabisan kung sabihin na kaya niyang lumaban sa 10. Hindi napigilan ni Mali na huminto. Ipinagpatuloy niya, ang Glazed Treasured Body na ito ay ang pinakamakapangyarihang kakayahan ng aking Glazed Knights Regiment. Kapag matagumpay na nalilinang, ang pangangatawan ng isang tao ay lubos na mapapabuti. Kahit na ang paglaban sa isang spatial crack ay hindi magiging problema. Lumalaban sa isang spatial crack. Nagulat ang lahat, maging si Wilful ay hindi napigil ang magtaas ng kilay. Ang mapanirang kapangyarihan ng isang spatial crack ay halos walang limitasyon, ngunit maaari pa rin itong labanan. Hindi, nagkamali ako, hindi ko na dapat pinatulan. Hanggat nililinang mo ang Glazed Treasure Body, ang kapaligiran sa iyong katawan ay magiging lubhang matatag. Kung mayroong spatial crack na palm unit sa iyong balat, ikaw ay tatanggihan. Ang Glazed Treasure Body ay may repelling effect. Bagamat hindi ito itinuturing na isang hard hit, ito ay malapit na. Panipi, walang magawang umiling si Mali. Ang Glazed Treasure Body ay talagang makapangyarihan, ngunit ang isa ay kailangang ma-promote sa isang Platinum Knight bago ito ma-contact. Ako ay nagsasanay sa loob ng 100 taon, ngunit ngayon ko lang naabot ang threshold. Platinum Knight. Matapos marinig ito, ang 5 Gold Knights, kasama si Capricious, ay hindi maiwasang tumingin kay Yezuan. Naipasa ni Yezuan ang Platinum Trial, na nangangahulugan na maaari siyang makipag-ugnayan sa Glazed Treasure Body. Gayunpaman, paano kung sila ay nagkaroon ng contact? Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay nasa 3 antas lamang ng Undying Soul Realm. Maging ang Knight Captain na si Mali, na nasa tuktok ng Heaven Ascension Stage 9th tier, ay hindi nagawang makabisado ito. Kaya paano ito napag-isipan ni Yezuan? Sa makatuwid, ang iba pang 4 na Golden Knight ay hindi naiinggit. Inaabangan lang nila ito. Dahil nagpasya si Wilful na sumali sa Glazed Knights, natural na inimbestigahan niya ang Glazed Knights. Ang Glazed Knights ay naitatag 500 taon na ang nakalilipas. Sa madaling salita, tumagal lamang sila ng 500 taon upang umunlad hanggang sa punto kung saan makakalaban nila ang lahing demonyo ng Panglei at palasyo ng paglipol ng langit. Kailangang aminin ng isa na ang Glazed Fairy na ito ay napakamaparaan. Dinala ni Mali ang grupo ni Yezuan na 6 sa ilang courtyard at sinabing, sige, makakahanap muna kayong 6 ng matutuluyan at masanay sa kapaligiran. Sa sandaling ito, biglang lumapit ang isang Silver Knight at ibinigay ang singsing kay Mali. Matapos itong matanggap, ipinasa ito ni Mali kay Yezuan at sinabing, ito ang iyong gantimpala sa pagpasa sa Platinum Trial. Sapat na para sa iyo na mag-cultivate sa Ascension Stage. Mula ngayon, maaari kang makatanggap ng isang batch ng mga mapagkukunan ng paglilinang bawat buwan. Tulad ng para sa iba pa, kailangan mong gumastos ng mga merit point. Tulad ng para sa mga merito na puntos, maaari mong makuha ang mga ito sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga misyon. Panipi, salamat, Knight Captain.
Kinuha ni Yezuan ang interspatial ring at tiningnan ito. Hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata. Gaya ng inaasahan, ang pagpasa sa Platinum Trial ay may malaking benepisyo. Napakaraming bagay sa interspatial ring na ito na halos mapatalon siya at halikan si Mali. Sige, makakasanayan mo na ang kapaligiran sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nito, maaari kang magsagawa ng ilang medyo simpleng mga misyon para sa pagsasanay. Pagkasabi nito, diretsong umalis si Mali. Para naman sa grupo ni Yezuan, naghanda silang pumili ng matutuluyan. Kailangang sabihin na ang sistema ng pagraranggo sa rehimyento ng kabalyero ay masyadong mahigpit. Si Yezuan ay isa na ngayong Platinum Knight. Kung hindi siya pipili ng matutuluyan, ang 4 pang Gold Knight ay hindi muna ng ahas na pumili. Sige, ito na lang ang kukunin ko. Tinuro ni Wayward ang pinakamalapit na lugar at sinabing. Nagulat ang iba pang 4 na Gold Knight, ngunit naisip nila na tila magkakilala sina Wayward at Yezuan, kaya hindi sila nagsalita. Kukunin ko ang isang ito. Itinuro ni Yezuan ang lugar sa tabi ni Wayward. Anyway, ang mga tao sa kanilang antas ay hindi kailangang matulog. Ang kanilang mga tirahan ay karaniwang ginagamit para sa paglilinang. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang biglang nahulog sa tenga ni Yezuan. Sir, kailangan mo ba akong pagsilbihan? Boses iyon ng babae. Nilingal ni Yezuan ang kanyang ulo at nakita ang babaeng Gold Knight na ibinato sa kanya ang mapang-akit na mga tingin. Hindi, salamat. Ginamit din ni Yezuan ang chi condensation para direktang ipadala ang kanyang boses sa tainga ng babaeng Gold Knight. Pero kailangang sabihin na bagay talaga itong babaeng Gold Knight. Hindi naman kalabisan kung tawagin siyang baka. Nakakurba siya sa harap at likod. Kung maaari siyang gumugol ng oras sa kanya, tiyak na ito ay isang kahangahangang bagay. Gayunpaman, mayroon ng 2 babae si Yezuan sa bahay. Mas mainam na huwag mamitis ng mga ligaw na bulaklak. Matapos marinig ang mga salita ni Yezuan, ang babaeng Gold Knight ay nagpakita ng dismayadong ekspresyon at lumingon kay Wayward. Umalis ka na, diretsyong sabi ni Wayward. Ang babaeng Gold Knight na ito ay walang pakialam kay Yezuan, ngunit kahit si Wayward ay hindi interesado sa kanya. Hindi niya maiwasang ipakita ang galit na ekspresyon. Gayunpaman, naramdaman niya na si Wayward ay hindi isang simpleng tao, kaya maaari lamang niyang pigilan ang kanyang galit. Pagkatapos, galit siyang tumalikod at pumasok sa isang tirahan. Sa sandaling ito, nakabalik na si Yezuan sa kanyang tirahan. Sa pagkakataong ito, nakapasa siya sa Platinum Trial at nakatanggap ng malaking gantimpala. Kung nakalusot siya ngayon, masyadong bongga. Bumaba muna tayo. Si Yezuan ay walang pakialam at direktang nilamon ang ilan dito. Ding! Nakalusot ang host. Kasalukuyang nasa Undying Soul Stage 4. Ding! Spirit of Ashes has broken through. Kasalukuyang nasa Undying Soul Stage 6. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang nasa Undying Soul Stage 6. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor. Kasalukuyang nasa Undying Soul Stage 6. 4 na notification ng system ang sunod-sunod na tumunog. Agad na tumaas ang aura ni Yezuan. Walang gaanong ore sa reward na ito, ngunit sapat na ito para makalusot sina Wei Zhenchen at Ghost Dome Great Emperor. Kabanata 1613. F***6, nakalusot ka na naman. Sa oras na ito, isang figure ang biglang sumulpot sa silid ni Yezuan. Hindi na kailangang sabihin, ito ay Capricious. Siya lang ang maglalakas loob na pumasok sa tirahan ni Yezuan. Halos lahat ng mga tirahan dito ay may aura isolating arrays. Matapos pumasok si Capricious, natuklasan niya na si Yezuan ay nakalusot. Ano ang susunod nating gagawin? Tumangala si Yezuan at nagtanong. Ngayong matagumpay nilang napasok ang Glazed Knights, natapos na nila ang unang hakbang. Masyadong mababa ang iyong kaharian. Kung gusto mong mapalapit sa Glazed Knights, kailangan mong maging Kavel man lang ng Knight Captain Mali. Ang pangalawang hakbang ay upang madagdagan ang iyong lakas, sabi ni Capricious. Kung gayon, dapat ba tayong tumanggap ng ilang mga misyon? Iminungkahi ni Yezuan. Siyempre, kailangan ko ring makakuha ng sapat na merit points para ma-promote sa Platinum Knight. Ngunit walang pagmamadali, nagtakda ako ng layunin para sa aking sarili ng 100 taon, mahinahong sabi ni Capricious. Nang marinig ito,
hindi napigilan ni Yesuan na imulat ang kanyang mga mata. Ang biro, 30 years old pa lang siya. Masyadong mahaba ang 1 taon para sa kanya, kahit 100 taon. Ang iba ay kailangang magsaka, at marahil ang 100 taon sa pag-iisa ay magiging 8 hanggang 10 taon, o kahit 100 taon, ngunit mayroon siya nito. Sa halip na mag-isa sa loob ng 10 taon, baka laslasan niya ang sarili niyang lalamunan. Sa oras na ito, tumunog ang isang notification ng system. Ding, na-trigger na ang 3 round ng Dragon Slayer title quest. Patayin si Guan Shanghai, nirerango ang 100 sa Dragon Demon List. Nang marinig ito, huminto si Yesuan. Dati, noong pinatay niya si Death Demon Dragon Di Hui, natapos na ang 2 round ng quest. Ngayon, sa wakas ay na-trigger na ang 3 round ng quest. Itinuring na madaling tapusin ang paghahanap na ito dahil hanggat napatay niya ang mga nasa ranggo ng 100, makukumpleto niya ang paghahanap. Hindi niya kailangang patayin si Guan Shanghai. Tayo na at tanggapin ang paghahanap. Hindi nagsalita si Yesuan at diretsyong umalis. Ang pamagat ng Dragon Slayer ay hindi lamang nadobol ang pinsala sa mga dragon, ngunit pinataas din ang lahat ng mga katangian ng 30%. Si Yesuan ay sobrang inggit. Ngayon na gusto niyang dagdagan ang kanyang lakas, pinakamahusay na kunin ang pagkakataong ito upang makumplito ang paghahanap. Sinundan siya ni Capricious dahil wala naman siyang gagawin. Una nilang nakilala ang kanilang sarili sa kapaligiran, pagkatapos ay natagpuan ang Hall of Merit. Ang Hall of Merit ay isang sikat na lugar para sa Glazed Knights. Maraming tao dito araw-araw. Pagkatapos ng lahat, dito nakatanggap ng mga misyon ang Regular Knights at Probationary Knights. Bago pumasok sina Yesuan at Capricious, nakita nila ang Probationary at Regular Knights na sumaludo sa kanila. Upang sabihin, maliban sa sabihin, upang sabihin, upang sabihin, upang sabihin, upang maging isang Regular Knights, sabihin, upang sabihin, level. Sa pagdaan sa ilalim ng mga tingin ng gayong mga eksperto, naramdaman ni Yesuan ang pagiging superior. Sa Linfeng City, mayroong higit sa 100,000 reserve knights at malapit sa 10,000 regular knights. Gayunpaman, ang bilang ng Platinum Knights ay mabibilang sa isang banda. Normal para sa mga taong ito na yumuko kay Yesuan. Brat, nag-enjoy ka ba saglit? Hindi maiwasang magtanong ni Capricious. Sabihin. Hindi nagtagal, pumasok na silang dalawa sa Merit Hall. Maging sa Tuldok. Matapos maramdaman ang pagdating ni Yesuan, agad na tumabi ang knights na tumatanggap ng mga misyon, hinayaan ang Platinum Knight na si Yesuan at Gold Knight Capricious na mauna sa mga misyon. Sir, anong misyon ang gusto mong tanggapin? Tanong ng isang Bronze Knight mula sa Merit Hall. Hayaan akong tingnan kung may anumang misyon na pumatay ng mga eksperto sa listahan ng Dragon Demon, sabi ni Yesuan. Napakahusay ng Bronze Knight. Pagkalipas ng 2 segundo, binigyan niya si Yesuan ng listahan ng mga misyon, mula sa 1 hanggang sa 200. Ang ilan sa mga misyon ay nagpakita kung kailan at saan lumitaw ang kabilang partido. Sinulyapan ni Yesuan ang listahan at sa wakas ay itinuon niya ang kanyang mga mata sa 77 lugar, isang taong tinatawag na Decay. Si Decay ay kapareho ni Di Hui, isang miyembro ng Death Demonic Dragon Clan sa ilalim ng Demonic Dragon Palace. Ang kanyang kaharian ay nasa tuktok ng 8 yugto ng Undying Soul Realm. 3 araw na ang nakalipas, nakipag-away siya sa isang tao sa Skywave City at may markang knight sa kanya, kaya mas madaling matrace. Itinuro ni Yesuan ang misyon at sinabing, tatanggapin ito ng Platinum Knight Yesuan at Gold Knight Capricious. Okay, magalang na tumango ang Bronze Knight, pagkatapos ay nagsabi, Sir, maaari po ba kayong pumili ng Retainer Knight na susunod sa inyo? Ano ang Retainer Knight? Nagtatakang tanong ni Yesuan. Maaaring pumili ang Gold Knights ng isang Retainer Knight upang sundin ang bawat misyon, habang ang Platinum Knights ay maaaring pumili ng 2. Ang mga kaharian ng mga Retainer Knight ay nagbabago ayon sa antas ng misyon. Panipi, sinulyapan ng Bronze Knight ang misyon at sinabing, Sir, kung tatanggapin mo ang misyon na ito, maaari kang pumili ng 3 Retainer Knight ng unang yugto ng Heavenly Ascension Realm na susundan ka.
Gagarantyahan nila ang iyong kaligtasan, ngunit hindi ka tutulungang makumplito ang misyon. 3 sa unang yugto ng Heavenly Ascension Realm. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi na kailangan. Para sa kanya, ang 3 retainer knight ng unang yugto ng Heavenly Ascension Realm ay mas parang isang pasanin. Nakakatawang biro, bagamat ang kaluluwa ni Capricious ay nasa ika-9 na yugto ng Undying Soul Realm, isa pa rin siyang loose immortal expert. Kahit na ang ika-6 na yugto ng Heavenly Ascension Realm ay isang langgam sa kanyang mga mata. Okay, hindi gaanong nagsalita ang Bronze Knight, at direktang naglabas ng scroll ng balat ng tupa at ibinigay ito kay Yezuan. Napakasimple ng misyon, ang patayin ang Decay na iyon at ibalik ang kanyang bangkay. Tungkol sa mga kontribusyon, hindi tiningnan ni Yezuan ang mga ito ng mabuti, kaya wala siyang pakialam. Matapos tanggapin ang misyon, umalis sina Yezuan at Capricious sa Hall of Merit sa ilalim ng mga tingin ng libu-libong tao. Narinig din ng mga tao sa paligid ang tungkol sa misyon na tinanggap nila, at alam din ng mga kabalyerong ito na ginagamit lamang ni Yezuan ang misyon na ito para magsanay. Maaaring ituring na malaki ang Windfront City, at may mga transmission array na humahantong sa bawat lungsod. Pagkaalis ni Yezuan at Capricious sa Hall of Merit, dumating sila sa Transmission Palace, at pagkatapos ay ipinadala sa Skywave City. Ang Skywave City ay halos kapareho ng Blazing Sun City mula noon, at ang mga City Lords ay pawang mga eksperto sa Heavenly Ascension Realm. Noong nag-teleport sila, iniligpit nilang dalawa ang kanilang Knight Medallions. Pagkatapos ng lahat, ang isang Gold Knight ay sapat na mayabang upang magyabang sa mga lansangan. Kung si Yezuan, ang Platinum Knight, ay kilala ng iba, tiyak na may darating na mga eksperto upang patayin siya. Ang Death Demon Dragon na si Decay na iyon ay may Night Tracing imprint sa kanyang katawan. Ang Night Tracing imprint sa ating mga katawan ay maaaring masubaybayan siya, ngunit ang aking kaharian ay mababa, kaya kailangan kong umasa sa iyo. Pagkatapos umalis sa Transmission Palace, sinabi ni Yezuan kay Capricious. Talaga, kung gusto mo siyang mahuli, hulihin mo siya sa Heavenly Ascension Realm. Nasa ika-8 yugto pa lang siya ng Undying Soul Realm, kaya hindi niya kailangang maging napakababa para magsanay. Medyo walang magawang sabi ni Capricious. Ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa kay Yezuan, at ang kanyang kakayahang subaybayan ang mga tao gamit ang kanyang Knight Badge ay mas malakas kaysa kay Yezuan. Bukod dito, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi mabilang na mas malakas kaysa kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang loose immortal dati, at kahit na nawala ang kanyang kaharian, ang kanyang kaluluwa ay napakalakas pa rin. Kabanata 16:14, nahanap na, bantayan mo ako, walang pag-aalinlangan. Naglabas si Caprice ng isang Eye of Space at ginamit ito para masira ang kawalan. Kailangang malaman ng isa na ang loob ng lungsod ay mas matatag. Hindi madaling mapunit ang kalawakan. Gayunpaman, ang Eye of Space ni Headstrong ay hindi mababa. Wala siyang pakialam sa hanay ng isang maliit na lungsod. Nang dumaan sila sa gate, naramdaman nila ang aura ng isang ika-8 yugto ng Undying Soul Realm expert. Decay. Makapangyarihan ang Rogue Immortals. Kahit na ang isang eksperto sa Heaven Ascension Realm ay palm unit sa kalawakan, imposibleng mahanap si Decay. Tutal, 3 araw nang wala si Decay. Sinota, medyo mabilis ang reaksyon ni Decay, at agad siyang sumigaw ng malakas. Weakling, tinatamad akong umatake. You go. Walang intensyon si Headstrong na umatake. Naglabas siya ng pamaypay at naka-crossleg sa ere. Kahit na ang isang ika-9 na yugto ng Heaven Ascension Realm expert ay hindi makapasok sa kanyang mga mata, ito ay masyadong nakakahiya para sa kanya na harapin ang isang ika-8 yugto ng Undying Soul Realm expert. Tinatamad din akong umatake. Ribs, go na kayo. Nagpakita ng pagod si Yezuan at tinawag ang 3 ni Old Tree. Ang trio ng Old Tree ay pawang mga eksperto sa ika-6 na yugto ng Undying Soul Realm. Ang pagpatay kay Decay ay hindi isang problema. Tumakbo. Nang makita ni Decay si Headstrong, agad niyang naisip ang umatras. Bagamat nakapatay na siya ng ika-9 na yugto ng Undying Soul Realm expert dati, ang kanyang 10,000 taong karanasan ay nagpaunawa sa kanya na si Headstrong ay hindi isang ordinaryong tao.
Ang paraan lamang ng paglusot sa kalawakan ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Wala siyang tiwala sa laban na ito, kaya lang tumakbo siya. Gusto mo umalis? Natanong mo na ba ang matandang ito? Panipi, nanguna ang old tree at sumugod, hinarang si Dikay. Isang pang-anim na yugto na eksperto sa Undying Soul Realm ang nangangahas na gumala sa harapan ko. Galit na galit si Dikay. Takot siya sa headstrong, hindi sa trio ni Yezuan. Gayunpaman, nagkamali siya. Ang old tree lang ang makakalaban sa kanya, hindi pa banggitin ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Umuungol. Nang malaman ni Dikay na may mali, nag-transform siya sa kanyang Deathly Demon Dragon na anyo at biglang tumakas. Sa kasamaang palad, hindi siya nakatakas mula sa pagkakahawak ng Old Tree Trio. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog habang ang Death Demon Dragon na si Dikay ay nahulog sa kamay ng Old Tree Trio, at ang kaluluwa nito ay inani ni Yezuan. Ding! Nakumpleto na ng host ang ikatlong round ng Dragon Slayer title mission. Ito na ang ikatlong round. I wonder kung gaano katagal bago ito makumplito. Medyo walang magawa si Yezuan. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang kaharian, may isang bagay na magagawa niya, at iyon ang pinakamataas na limitasyon ng halaga ng kanyang layunin sa pagpatay. Ngayon na mayroon na siyang 7 DevR points, magagawa niyang pagsamahin ang dalawang combat bloodline na may 2 pang puntos. Kaya't nais niyang samantalahin ang katotohanan na siya ay nasa ika-4 na yugto pa ng Undying Soul Realm upang patayin ang kanyang daan patungo sa hinterland ng kaaway. Sa oras na ito, ang pares ng Eyes of Death ay naging 2 hibla ng Wheel of Death. Sa pagkakataong ito, mabilis na hinigop ni Yezuan ang 2 hibla ng Wheel of Death. Kung bumuti ang kanyang Eyes of Death, gaganda rin ang Wheel of Death ng Ghost Dome Great Emperor. Ang kanyang mga mata ng kamatayan ay magiging mas makapangyarihan din. Wayward, gaano kalayo ang spacebreaker mo? Hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Kung wala kang positioning system, ang 3 araw na paglalakbay sa tulong ng Eye of Space ay mahirap na. Saan mo gustong pumunta? Sagot ni Wayward. Kung tutuusin, nasa Undead Realm lang siya ngayon. Nakakuha ako ng isang strategic na mapa kanina, at tuklasin ko ito, sabi ni Yezuan. Ganun ba? Pero baka peke lang. Kung gagamitin mo ang Spacebreaker, baka mahulog ka sa Space Locking Formation ng kalaban. Gayunpaman, hindi magiging problema kung isasama kita. Panipi. Pagkatapos magsalita ni Wayward, muli niyang inilabas ang Eye of Space at sinira ang kawalan. Bagamat wala siya sa Ascension Realm, ginamit niya ang Eye of Space para tumawid sa 3 araw na distansya at makapasok sa teritoryo ng kalaban. Kinuha ni Yezuan ang mapa at tiningnan ito para maunawaan kung nasaan siya. Northwest. May isang grupo ng mga demonyo na lumilipat sa hilagang silangan, sabi ni Wayward. Okay. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan, at agad siyang tumungo sa hilagang kanluran. Talagang natapos na niya ang misyon sa pagkakataong ito, ngunit dahil sa pagmamalaki ni Wayward, hindi niya binalak na kumilos. Mula sa aura ng mga demonyong natagpuan niya sa pagkakataong ito, masasabi niyang lahat sila ay mula sa Giant Dragon Clan. Ngayon na ang buong Giant Dragon Clan ay nagtaksil sa Bloodfiend Holy Land, normal lang na patayin sila sa paningin. Anak, simulan na natin ang pagpatay, sabi ni Wayward kay Yezuan. Iyon talaga ang iniisip ko. Dinilat ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa Eye of Revelation, nakita niya ang libu-libong giant dragon na dumaan. Ang nakita ni Keboan noon ay ang mapa ng pamamahagi ng Giant Dragon Clan. Kapag nakalatag na ang mapa na ito, agad na bababa ang mga eksperto para lipulin sila, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang mag-migrate. Ang Giant Dragon Clan na ito ay hindi mahina. Ang 3 nangungunang Giant Dragon ay nasa Undead Realm, at marami silang mga eksperto sa ilalim ng kanilang utos. Sa napakaraming punto ng pagpatay, namula ang mga mata ni Yezuan. Pumunta ka, hindi nag-atubili si Yezuan. Direkta niyang ginamit ang Death Hunt command para markahan ang isa sa Giant Dragons, at pagkatapos ay nag-flash. Slaughterfist, simulan na. Ang lugar na ito ay agad na nagdulot ng bagyo ng dugo. Bagamat katatapos lang ni Yezuan sa Platinum Trial at ginamit ang kanyang Undead War Soul at iba pang kakayahan, mayroon pa ring Slaughterfist si Yezuan, na sapat na.
Habang si Yezuan at ang iba pa ay sumisingil, itong Giant Dragon Clan ay dumanas ng matinding pagkatalo. Hindi mabilang na mga bangkay ng Giant Dragon ang nahulog mula sa langit. Sa isang kisap mata, tumaas ng ilang beses ang buff ng Slaughter Fist. Kasabay nito, ang kaguluhan sa loob ay nagpatigil sa buong Giant Dragon Clan. Anong nangyayari? Napakunot ang noo ng tatlong nangungunang Giant Dragon nang makita nilang naglalaban ang gitna ng Giant Dragon Clan. May sumabog sa langit at dumating upang patayin ang ating mga angkan. Isang Giant Dragon na nasa anyong tao ang nagulat. Damn it, hindi ko alam kung sino ang nag-leak ng distribution ng clan at pinilit kaming umalis. Ilang beses pa kaming tinutugis sa daan. Galit na sigaw ng pinuno nitong Giant Dragon Clan. Ilang beses na silang hinabol noon, ngunit hindi mataas ang kanilang kaharian. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kaharap na nila ang Diyos ng Slaughter, si Yezuan. 50%, 80%, nad-obo. Wala pang 3 segundo, dumb-obo ang buff ni Yezuan, at mabilis pa rin itong tumataas. Noong una, inakala ng pinuno ng Giant Dragon Clan na si Yezuan at ang iba pa ay haharapin ng mga eksperto ng clan. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 segundo, si Yezuan at ang iba pa ay buhay pa rin at sumipa. Alam niyang kailangan niyang personal na kumilos. Nililigawan si kamatayan. Ang pinuno ng Giant Dragon Clan na ito ay umungal at direktang sumugod patungo sa Ghost Dome Great Emperor. Undead Soul Stage 8 at Undead Soul Stage 6. Ito ay pagkakaiba lamang ng dalawang kaharian. Tiwala ang Ghost Dome Great Emperor na kaya niyang patayin ang kabilang partido sa loob ng 3 round. Kabanata 16:15. Ang Patriarch ng mga higanting dragon ay umungal at lumapit sa Ghost Dome Great Emperor. Hinawakan niya ang kanyang Dragon Claw, naghahanda na durugan ang Ghost Dome Great Emperor. Ngunit sa sandaling ito, ang Ghost Dome Great Emperor ay biglang naglaslas ng buong lakas at naputol ang higanting kuko ng dragon. Hindi lang iyon, ngunit tinaga rin ng Sword Chi ang kalahati ng leeg ng Dragon Patriarch. Gaya ng inaasahan, muntik na siyang mapatay sa isang iglap. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Direktang nag-transform si Wei Zhenchen bilang isang higanting espada at naglaslas tulad ng paghati ni Pango sa langit at lupa. RIP. Sa isang iglap, ang ulo ng dragon ay pinutol, ngunit ang Patriarch na may hindi namamatay na kaharian ng kaluluwa ay buhay pa rin. Iwan mo sa akin. Sa hindi kalayuan, ang old tree ay patuloy na kumikislap at naghagis ng ilang suntok sa ulo ng dragon, na direktang. Nabasag ang isang malaking butas sa likod ng ulo nito. Pagkatapos ng ilang suntok, narinig ni Yezuan ang tunog ng notification ng system. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang dalubhasa na may hindi namamatay na kaharian ng kaluluwa ang nahulog. Para sa kanyang kaluluwa, natural na hindi ito pakakawalan ni Yezuan. Mabilis niyang tinapos ito at muling dinagdagan ang buff. Pati ang Patriarch ay pinatay. Ang grupong ito ng mga higanting dragon na may nagngangalit na layunin sa labanan ay agad na naramdaman na parang binuhusan sila ng isang balde ng malamig na tubig. Niyakap nila ang kanilang mga ulo at tumakas. Mayroong malapit sa 10,000 higanting dragon. Kung gusto nilang tumakas, hindi sila maarang ni Yezuan. Kaya, maaari lamang niyang piliin na patayin ang mga may matataas na kaharian. Sa di kalayuan, nakahiga na si Wayward sa ere. Inalalayan niya ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at pinaypayan ang sarili sa kabilang kamay. Mukhang nasiyahan siya ng husto. Napakabagsik ng batang ito kapag pumatay. Kung hahayaan siyang lumaki sa ika-9 na yugto ng Heaven Ascension Realm, sa tingin ko ay kaya niyang talunin ang mga walang kamatayang immortal. Tumango si Wayward bilang kasiyahan. Palihim niyang pinupuri ang sarili dahil sa pagkakaroon niya ng magandang mata. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang puting liwanag ang biglang sumikat mula sa abot tanaw. Kasunod nito, isang malakas na aura ang kumalat. Nagtaas ng kilay si Wayward. Ang kanyang kaluluwa at espiritual na pakiramdam ay nasa antas ng isang walang kamatayang immortal. Ang kanyang pandama ay mas malakas kaysa kay Yezuan. Ngayon lang niya naramdaman ang malakas na aura na iyon. Ito ay, ang mana ng Demon Emperor ay nakahanap ng tagapagmana. Nagulat si Wayward. Bago siya dumating sa Ponglei Sacred Land, natural niyang narinig ang tungkol sa pagbagsak ng Ponglei Demon Emperor.
Sinong mag-aakala na may magmamana sa posisyon ng Demon Emperor ngayon? Anong coincidence? Gayunpaman, si Yezuan ay nasa gitna ng kanyang galit na pagpatay at hindi napansin ang haligi ng liwanag na bumaril sa kalangitan, ni hindi niya naramdaman ang aura nito. Mabilis na nilipol ni Yezuan at ng iba pa ang grupong ito ng mga higanteng dragon. Ang lahat ng mga kaluluwang gumagala ay napawi din. Kung tungkol sa mga higanteng dragon na tumakas, ang kanilang mga kaharian ay napakababa rin. Ang labanang ito ay higit pa sa sapat. Tinansya ni Yezuan na aabutin pa ng ilang pagtatangka bago niya maabot ang pinakamataas na halaga ng layunin ng pagpatay. May grupo din ng mga demonyong gumagalaw sa norte. Gusto mo bang pumunta? Biglang sabi ni Caprice kay Yezuan. Oo naman. Tumango si Yezuan bilang tugon. Gayunpaman, hindi niya magagamit ang Slaughtering Fist ngayon. Matagal bago niya magamit ulit kaya normal lang ang laban niya. Hindi mahalaga kung mayroon siyang Slaughtering Fist, Undying War Soul, at iba pang mga kasanayan. Anyway, sa kanyang lakas, halos imposible para sa sinuman sa ibaba ng Ascension Realm na pumatay sa kanya. Sa sandaling iyon, direktang binuksan ni Caprice ang kawalan, at si Yezuan at ang iba pa ay sumugod, na hamarang sa isa pang grupo ng mga higanteng dragon. Kahit na ang tagal ng Slaughtering Fist ay lumipas na, si Yezuan ay nagpatuloy sa pakikipaglaban. Bagamat hindi niya kayang patayin ang lahat ng higanteng dragon, hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang mga higanteng dragon ay malabog. Ang kanilang kakayahan sa reproduktibo ay unang nireranggo sa mga demonyo. Bukod dito, ang mga higanteng dragon na ito ay wala kahit na sa Ascension Realm, ngunit mayroong daan-daang milyon sa kanila. Pagkatapos ng ilang round ng pagdurusa, sa wakas ay naabot ni Yezuan ang pinakamataas na halaga ng layunin ng pagpatay. Ding, umabot na sa maximum na limitasyon ng killing intent value ng host. Gusto mo bang palitan ito ng mga nakakalamon na puntos? Oo, ding, ang host ay nakakuha ng isang devouring point. Ngayon, si Yezuan ay may 8 mga punto ng paglamon. Sa isa pang punto, maaari niyang pagsamahin ang 2 battle bloodlines. Caprice, ulit, nang hahayaan na ni Yezuan si Caprice na magpatuloy sa paghahanap sa kanyang kaluluwa, isang matandang boses ang biglang umalangaw sa mga tainga ni Yezuan at Caprice. Kayong dalawa, may mission ba kayo sa labas? Ang boses na ito ay pagmamayari ng kapitan ng kabalyero, si Mali. Ang Knight Captain ay may platinum badge, na maaaring makuha mula sa mga knight sa ilalim ng kanyang utos. Maaari pa niyang direktang mahanap ang lokasyon ng kabalyero at pagkatapos ay lumipad. Knight Captain, may mission tayo sa labas, balik ni Yezuan gamit ang platinum badge. May nangyari ngayon lang. Inaasahan ko na ang malaking bilang ng mga eksperto mula sa masasamang banal na lupain ay malapit nang makapasok sa ating teritoryo. Dapat kang mag-ingat. Paalala ni Mali. May nangyari. Hindi masyadong naiintindihan ni Yezuan ang sitwasyon. Gayunpaman, agad na naunawaan ni Caprice. Bumalik siya, tiniyak si Mali. Si Caprice ay isang Gold Knight na nangangahulugang nakapatay siya ng Ascension Realm Levy 4 na Ascension Realm Beast. Siya ay hindi matatalo sa lugar na ito, kaya't gamaan ang loob ni Mali. Kung may panganib, ay inform mo ako agad. Tsaka bumalik ka ng konti. Wala akong maitutulong kung masyadong malayo ka. Paalala ni Mali. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay isang Platinum Knight. Siya ang binhing may pinakamaraming potensyal para sa Glazed Knights. Bagaman ang binhi ng kaluluwa ay maaaring mabuhay muli, ito ay magtatagal. Ang mga henyo ay kailangang sumabog noong sila ay bata pa. Kapag tumahimik na sila, baka hindi na sila makarecover. Okay, nagkatinginan sina Yezuan at Caprice, pagkatapos ay tumugon. Noong nag-aaway kayo kanina, nakaramdam ako ng malakas na aura. Galing ito sa direksyon ng mga Panglay Demons, ani Caprice. Ang mga demonyong Panglay, anong nangyari? Tanong ni Yezuan, nakasimangot. May nakakuha ng mana ng Panglay Demon Emperor, kaya ang Blood Evil Holy Land, Siyang Holy Land, at Shigu Holy Land ay magpapadala ng mga eksperto upang mag-imbestiga at makita kung sino ang nakakuha ng mana, paliwanag ni Caprice. Nagulat si Yezuan. Anong kinalaman natin yan? Hindi ba napakalayo ng lugar na ito sa mga demonyong Panglay? Kapag pumasok ang mga eksperto, ang mga may mababang kaharian ay susundan at sasamantalahin ang pagkakataon na gawin ang anumang gusto nila.
Wala pang masyadong Ascension Realm Cultivator sa lugar na ito ngayon. Hindi magtatagal, magkakaroon na ng Levi 2 o Levi 3 Ascension Realm Experts. Saglit na huminto si Wilful at sinabing, "Siyempre, ang pangunahing larangan ng digmaan ay ang Pongley Goblins pa rin. Kalahati lang ng goblins, 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 goblins ang mayroon lamang kalahati ng goblins, goblins, goblins. Ngayong may nakakuha na ng kalahati nito, malamang nalalabas na ang kalahati." "Bakit kalahati lang?" tanong ni Yezuan, nakataas ang kilay. "Wala ka talagang alam. Let me tell you." Nagpatuloy si Wilful sa pagpapaypay sa kanyang sarili at ipinaliwanag, ang sacred land ng Pongley ay dating may isang sagradong Panginoon ng lupa, na siyang Demon Emperor ng Pongley Demon Tribe, ang Dragon Sparrow Fairy. Nang maglaon, alam ng Dragon Sparrow Fairy na hindi niya malalampasan ang walang kamatayang kapigatian, kaya iniwan niya ang kalahati ng kanyang pamana sa Pongley Demon Tribe, at pagkatapos ay isa pang kalahating bahagi ng lupain. Kabanata 16:16. Masyadong maraming tao, kaya pinili niyang magtago. Noong una, akala ng lahat ay nag-iisa siya, ngunit kalaunan ay nalaman nilang namatay siya. Ang kalahati ng pamana na iniwan niya sa Pongley ay maaaring gabayan ng kalahati upang makuha ito ng mga susunod na henerasyon, patuloy na paliwanag ni Headstrong. Sa wakas ay naintindihan na ni Yezuan. "So sinasabi mo na nandito ang 3 pang banal na lupain para sa mana ng Demonic Emperor?" "Siyempre hindi. Isa lang sa kanila ang mana ng Demonic Emperor. Ang pinakamahalaga ay ang Holy Leader Token." Umiling si Headstrong. "Ang Panginoon lamang ng isang banal na lupain ang maaaring magkaroon ng Holy Leader Token. Hanggat pinipino mo ang Holy Leader Token, maaari kang maging master ng Pongley. Sinabi ko na noon na hindi makakalaban ng Loose Immortals sa Pongley. Alam mo ba kung bakit?" "Panipi, hindi ko alam. May kasunduan ba?" Hulaan ni Yezuan. "Oo, maaari itong ituring na isang tacit agreement. Gayunpaman, ang tunay na dahilan ay dahil ang espasyo sa Pongley Holy Land ay hindi matatag. Kung ang isang eksperto sa Heaven Ascension ay pamunit ng bukas na espasyo, magagawa nilang ayusin ito. Gayunpaman, kung ang isang Loose Immortal expert ay kikilos, ang punit na espasyo ay hindi maaayos. Bukod dito, ang mga bitik sa kalawakan ay maaaring patuloy na lumawak. Sa huli, maaari pa nilang lamunin ang buong banal na lupain at maapektuhan ng iba pang mga banal na lupain. Kaya ang mga Loose Immortals ay hindi pinapayagan na lumaban sa maliliit na banal na lupain. Kapag nilabag nila ang mga patakaran, sila ay mapaparusahan ng langit na dao. Ang mga magaan ay masusugatan ng husto, at ang mga mabibigat ay direktang papatayin." Headstrong. "So sinasabi mo na pwede tayong lumaban sa malalaking Holy Lands?" tanong ni Yezuan. "May 4 na malalaking banal na lupain. Ang Life Holy Land, ang Buddhist Holy Land, ang Holy Emperor of Death, at ang Underworld Holy Land. Ang espasyo sa 4 na banal na lupain ito ay napakatatag. Kapag ang Ascension Realm Fighters ay napunit ang espasyo, ang mga bitik sa kalawakan ay agad na maaayos. Kapag ang mga Loose Immortals ay lumaban, ang mga bitik sa espasyo ay mas mabagal." Nang matapos magsalita si Headstrong, inibon niya ang topic. "Gayunpaman, gamit ang banal na pinuno token, maaari kang makipaglaban sa sarili mong teritoryo. Hindi kaya ng iba, kaya ganyan. Saka sikat na sikat ang Holy Leader Token. Kung makuha ng Loose Immortal ang Holy Leader Token, hindi siya magagapi sa sarili niyang banal na lupain." Sa wakas ay naintindihan na ni Yezuan. Ang 3 masasamang banal na lupain ay pumasok sa Pongley upang ipaglaban ang posisyon ng Holy Land Master. Ang mga Loose Immortals mula sa labas ay hindi maaaring umatake, ngunit ang mga Loose Immortals na may Holy Master Token ay magagawa. Hindi ba ito magagapi? By the way, ang Pongley Sacred Land ay may 6 na major powers. Bukod sa 3 masasamang Sacred Lands at ang Pongley Demon Tribe, nandyan din ang Glazed Knights at Tianju Palace. Sila rin ba ay nakikipagkumpetensya para sa Sacred Leader Token? Biglang tanong ni Yezuan. The Glazed Knights, the Pongley Goblin Clan, and the Heavenju Palace. Bagamat ang 3 dakilang kapangyarihan ay nagkakaisa laban sa 3 dakilang masasamang banal na lupain, tanging ang Pongley Goblin Clan at ang Heavenju Palace ang magkasama.
Bagamat ang background ng Glazed Girl ay hindi maliit, gusto rin niyang lumaban para sa Holy Master Token. Sabi ni Headstrong. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinabing, paano si Tianju Gang? Tianju Palace, ang pangalang ito ay halos kapareho ng isang taong kilala niya, at iyon ay ang Old Immortal Tianju. Itinuring ni Yezuan na dapat ay mayroong isang bagay sa pagitan ng dalawa. Ang Tianju Old Immortal ng Tianju Palace ay asawa ng Demon Emperor ng Panglay Demon Race, Dragon Sparrow Fairy, kaya natural na kailangan niyang tulungan ang Panglay Demon Race. Sabi ni Capricious, matandang Immortal Tianju. Nang marinig ito, ang puso ni Yezuan ay kumirot ng husto. Bagamat nahulaan na niya noon, nang lumabas ang apat na salitang ito sa bibig ni Capricious, nabigla pa rin siya. Hindi niya inaasahan na ang Old Immortal Tianju na nakatago sa Eastern Continent ay talagang isang Loose Immortal. Noong una, inakala ni Yezuan na ang Old Immortal Tianju ay isa lamang eksperto sa Manifestation Realm, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kataas ang kanyang kaharian. Bakit kaya pinuprotektahan ng isang malakas na tao ang Goblin Clan ng Great Wilderness sa Blood Rock Continent? Ang Old Immortal Tianju ay ang Lord of the Glazed Light Sacred Ground. Gayunpaman, ang Loose Immortals ay hindi pinapayagang lumahok sa laban para sa Panglay Sacred Ground sa pagkakataong ito. Sabi ulit ni Capricious, Glazed Light Sacred Ground. Nagulat muli si Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang Old Immortal Tianju ay ang Lord of the Glazed Light Sacred Ground at may ganoong kalakas na background. Ang Old Immortal Tianju ay mayroong Holy Master Token ng Glazed Light Sacred Ground. Hanggat siya ay nasa Glazed Light Sacred Ground, siya ay isang walang talo na pag-iral. Nakakakilabot. Anong gagawin natin ngayon? Biglang lumingon si Yezuan at nagtanong. Masyadong mababa ang iyong kaharian ngayon, mas mabuting dagdagan mo muna ang iyong lakas. Huwag kang mag-alala, sa pagprotekta ko sa iyo, maaari kang pumunta kahit saan mo gusto, confident na sabi ni Capricious. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay direktang sisingilan ko sa teritoryo ng kalaban. Biglang ngumiti ng masama si Yezuan. Nakakuha na siya ng 8 DevR points. Sa isa pang punto, maaari niyang pagsamahin ang dalawang linya ng labanan. Ang kanyang plano ay maabot ang pinakamataas na limitasyon ng 2 killing intent point kapag ang kanyang kaluluwa ay nasa Undying Stage 4. Kapag nagsanib ang dalawang linya ng labanan, lalamunan niya ang mga kayamanan na nakaimbak sa espasyong lumamon at diretsyong masisira. There's one thing I don't understand. You've already reached Undying Stage 4. From the looks of it, you can be directly break through to Undying Stage 5. Bakit ka pa rin natigil? Sa pagkakataong ito, biglang nagtanong si Capricious. Nang marinig ito, medyo nabigla si Yezuan at nagmamadaling sinabi, gusto kong tapusin ang isang espesyal na misyon. Kung hindi ako makalusot, mas madaling tapusin ito. Tumingin si Capricious kay Yezuan nang may pag-aalinlangan at hindi na nagtanong pa. Pagkatapos ng lahat ay may kanya-kanyang sikreto. Since that's the case, I'll bring you directly to kill. Let's go. Direktang iwinagayway ni Capricious ang kanyang kamay at ginamit ang Eye of Space sa kanyang kamay upang masira muli ang kawalan, direktang tumawid sa isang malaking distansya. Kasunod nito, inilatag niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang maghanap at itinuro ang direksyong hilagang kanluran, mayroon pang Deathly Demon Dragon doon, ngunit ito ay nasa tuktok ng Undying Stage 9. Sa oras na ito, halos 8 buwan na ang nakalipas mula noong Platinum Assessment. Ang Killing Feast, Undying Battle Soul at iba pang mga kasanayan ay magagamit lahat, kaya hindi natakot si Yezuan. Nang makitang tumango si Yezuan, muling nabasag ni Capricious ang kawalan. Matapos dumaan si Yezuan, nakita niya ang isang kabataang nakasuot ng itim na damit. Sino nandyan? Agad namang nag-react ang binata na naka-black robe at biglang tumalikod. Nakita niya sina Yezuan at Capricious na lumabas sa lamat sa kawalan. Ding, na-trigger ng host. Ang ika-4 na round ng Dragon Slayer title mission, patayin ang Deathly Demon Dragon delay sa harap mo. Isang system notification ang tumunog. Sa wakas, lumitaw ang ika-4 na round ng misyon. Ang delay na ito ay nireranggo din sa Dragon Demon Rankings at ang kanyang rankang ay hindi mababa, na umabot sa ika-85 na pwesto. Sa Dragon Demon Rankings,
maraming eksperto sa Heaven Ascension Realm. Ang numero 1 sa Dragon Demon Rankings ay nasa tuktok ng Heaven Ascension Stage 9. Ngunit ang Dragon Demon Rankings na ito ay hindi na rank ayon sa lakas. Ang mga nasa ranggo ay pawang mga natitirang tao sa parehong antas. Gayunpaman, kay Yezuan, hindi mahalaga kung sino ito. Nang hindi hinintay na magsalita muli si Delight, direktang pinatay ni Yezuan ang Old Tree at ang dalawa pa. Ang tuktok ng Undying Stage 9 ay ang pinakamalakas na kaaway na nakatagpo niya sa ngayon. Kaya naman, direktang nakuha niya ang Ghost Dome Great Emperor para i-activate ang kanyang Undying Battle Soul. Hindi siya mapakali na sumali sa laban na ito. Tahimik lang siyang nanunood ng ganito. Kabanata 16-17. Sayang lang at hindi na gumaling ang mga sugat ni Delay. Maya-maya, natalo siya. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Tumunog ang system notification. Si Delay, na nasa ika-9 na yugto ng Undying Soul Realm, ay pinatay. Kasabay nito, natapos ni Yezuan ang ika-4 na bahagi ng Dragon Slayer title mission. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay pagkatapos ng ika-4 na bahagi ng misyon, lumitaw ang ika-5 bahagi ng misyon. Ding! Na-trigger ng host ang ika-5 bahagi ng Dragon Slayer title mission. Patayin ang Death Demon Dragon Emperor, Ditian. Reward, Dragon Slayer title. Ang ika-5 bahagi ay talagang huling bahagi. Anong kaharian ang Death Demon Dragon Emperor, Ditian? Hindi naintindihan ni Yezuan. Ang sangay na ito ng Dragon Emperor ay malamang na hindi mahina. Hindi ba ang pagkakaiba sa kahirapan sa pagitan ng dalawang bahagi ay medyo malaki? Sa kabutihang palad, nakopya niya ang listahan ng mga misyon sa Hall of Merit noong tinatanggap niya ang mga ito. Ang Death Demon Dragon Emperor na ito ay nasa Dragon Demon list din. Kakaiba iyon. Itong Death Demon Dragon Emperor ay nasa Heaven Ascension Realm lang. Naramdaman ni Yezuan na kakaiba ito, kaya tinanong niya si Willful. Ang bloodline ng Death Demon Dragon ng Giant Dragons ay isang bagong bloodline na lumitaw pagkatapos sumuko ang Giant Dragons sa Bloodfiend Holy Land. Bagamat sila ay ipinanganak na may Eye of Death, ang kanilang cultivation ay napakahirap. Bukod dito, ang kanilang buhay ay maikli, at napakahirap para sa kanila na magparami. Nagsimulang magpaliwanag si Willful, pagkatapos na isumite ng mga Giant Dragon sa Bloodfiend Holy Land, lumitaw ang isang bloodline na tinatawag na Bloodthirsty Mad Dragon. Napakalakas ng bloodline na ito. Ang una sa Dragon Demon List, si Zhu Changqiu, ay isang Bloodthirsty Mad Dragon. Sinasabi niya na hindi siya magagapi sa ilalim ng Loose Immortal Realm. Zhu Changqiu, matapos marinig ang pangalang ito, hindi napigilan ni Yezuan na hanapin ito. Nalaman niyang nasa listahan nga ng misyon ang pangalang ito na nakita niya noon. Si Zhu Changqiu, ang pinakamalakas na miyembro ng Bloodthirsty Mad Dragon Bloodline, ay gumamit ng uhaw sa dugo upang madagdagan ang kanyang cultivation. Nasa tuktok na siya ng ika-9 na yugto ng Heaven Ascension Realm. Minsan na niyang nakalaban ang Glazed Knight na si Lin Guangyao sa isang draw. Gayunpaman, ang Death Demon Dragon na ito ay hindi isang Bloodthirsty Mad Dragon. Ang target ni Yezuan ay ang Death Demon Dragon Emperor. Hinanap niya ang listahan ng misyon na kinopya niya noon at nalaman niya na ang Death Demon Dragon Emperor ay lumitaw kamakailan ay kalahating buwan na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito ay mahirap. Mukhang hindi ganoon kadaling hanapin ang Death Demon Dragon Emperor. Dahil iyon ang kaso, kailangan ko na lang hanapin ang angka ng Death Demon Dragons. Tiningnan ni Yezuan ang malapitan at natuklasan na mayroong impormasyon tungkol sa mga Deathfiend Dragon. Ang Death Demon Dragon Clan na ito ay isang clan na naka-attach sa Black Flame Dragon Clan sa ilalim ng Demonic Dragon Palace. Ito ay dahil ang Death Demon Dragons ay isang espesyal na lahi ng Black Flame Dragon Clan. Ang pinuno ng Death Devil Dragon Clan ay ang Death Devil Dragon Emperor. Nasa unang antas siya ng Heavenly Completion Realm, kaya hindi natatakot si Yezuan sa kanya. Gayunpaman, tila mayroong Levi 3 Richang Heaven State Warrior sa Black Flame Dragon Tribe, na hindi isang taong kayang harapin ni Yezuan. Heavenly Completion Stage 3, ipaubaya mo sa akin ang mga nasa ganoong level. Para sa Death Demon Dragon Clan at sa iba pa, ipapaubaya ko sila sa iyo, sabi ni Headstrong na may kalmadong ekspresyon. Dati,
isa siyang loose immortal. Kahit na bumaba ang kanyang cultivation level, hindi pa rin siya isang taong makakalaban ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling iyon, patuloy niyang ginagamit ang Space Eye sa kanyang kamay upang masira ang kawalan. Ang paglalakbay sa kawalan ay maaaring paikliin ang paglalakbay ng 3 araw. Gayunpaman, sa bawat oras na nalalampasan niya ang kawalan, kung mayroong anumang Heavenly Completion Realm Warriors sa malapit, mapapansin nila ang spatial fluctuations. Gayunpaman, ang mga kaharian ng mga tao sa lugar na ito ay karaniwang mababa. Ilang beses na nabasag ni Headstrong ang kawalan, ngunit hindi nakatagpo ng anumang mga mandirigma ng Heavenly Completion Realm. Sa oras na ito, nakarating na sila malapit sa Death Devil Dragon Clan at sa Black Flame Dragon Clan. Gusto mo pa bang ituloy? Pwede kitang ihatid sa Death Devil Dragon Clan. Umikot ang ulo at nagtanong. Nandyan ba ang Death Devil Dragon Emperor? Tanong ni Yezuan. May Heavenly Completion Realm Death Devil Dragon, ngunit hindi ko alam kung ito nga, sagot ni Headstrong. Huminto si Yezuan. Nasa malapit ang Black Flame Dragon Clan, kaya nagplano siya sa kanyang puso. Gusto kong patayin ang magkabilang angkan ng magkasama, ngunit mayroong Levi 3 Reaching Heaven State Warrior sa Black Flame Dragon Clan. Habang nagsasalita si Yezuan, lumingon siya kay Headstrong. Maaari kitang tulungan na alisin ang lahat ng mga mandirigma ng Reaching Heaven State. Kung gusto mo, magagamit ko ang aking mahiwagang kapangyarihan para takutin sila. Kaya kung sugpuin ang kahit isa o dalawang kaharian, sabi ni Headstrong na may mahinang ngiti. Supilan ang isa o dalawang kaharian. Nagulat si Yezuan. Huwag kalimutan, isa akong Platinum Holy Light Dragon. Malakas ang deterrent effect ko sa Black Flame Dragon Clan at sa Death Devil Dragon Clan. Kahit na nasa Undead Realm lang ako ngayon, kaya kung makapasok sa Heavenly Completion Realm anumang oras kung gugustuhin ko. Hindi magiging problema para sa akin ang pumatay ng 10 Devil, 000 kasama si Death, sabi ni Headstrong, sanggal, puno ng kay-abangan. Gayunpaman, mayroon siyang karapatan na maging mayabang. Kung tutuusin, dati siyang itinerant immortal. Bumagsak man ang kanyang kaharian, langgam pa rin sa kanya ang mga taong ito. Then help me suppress them all. I want to kill them myself. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Hanggat pinigilan niya ang mga taong ito, maaari niyang maabot muli ang pinakamataas na limitasyon ng layunin ng pagpatay. Pagkatapos ng lahat, mayroong Levi 3 Reaching Heaven State Warrior sa Black Flame Dragon Clan, habang si Yezuan ay nasa Levi 4 na Undead Soul Realm lamang. Nagkaroon ng pagkakaiba ng 8 kaharian. Okay, then I will let you see what I can do. Pagkasabi nun, biglang tumaas ng ilang beses ang aura ni Headstrong. Ito ay hindi dahil gumamit siya ng mahiwagang kapangyarihan, ngunit dahil siya ay nakalusot. Levi isang pag-abot sa Heaven State. Napanatili niya ang kanyang Undead Soul Realm para manatiling low profile. Kung gugustuhin niya, makakalusot siya ng ilang beses ng magkasunod. Bantayan mong mabuti. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Headstrong ang kanyang kamay at nagbukas ng puwang. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang Eye of Space. Sa pagkakataong ito, diretso siyang pumunta sa Black Flame Dragon Clan. Ang Death Devil Dragon Clan ay nasa isang sulok ng Black Flame Dragon Clan. Hindi naman ito big deal. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang mandirigma ng Reaching Heaven State sa Black Flame Dragon Clan. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Death Devil Dragon Clan ay isang inapo ng Black Flame Dragon Clan, matagal na itong naitaboy. Sina Headstrong at Yezuan ay dumaan sa space crack at nakarating sa Black Flame Dragon Clan. Habang umaalon ang kalawakan, napansin agad sila ng ilang mandirigma ng Reaching Heaven State. Anong nangyayari? Ang espasyo sa Black Flame Dragon Clan ay matatag. Paanong may makakalusot sa kalawakan at makapunta dito? Isang Levi isang Reaching Heaven State Warrior at isang Levi 4 na Undead Soul Realm Warrior. Sino ito? Imposible. Paano makakalusot sa kalawakan ng isang Levi isang Reaching Heaven State Warrior at pumunta rito? Kaagad, lahat ng Reaching Heaven State Warrior sa Black Flame Dragon Clan ay nagmadaling lumabas. Hindi naman masama ang pagkakabuo ng kanilang clan. Kahit na ang isang Levi 4 na Reaching Heaven State Warrior ay hindi makakalusot sa kalawakan at makapunta rito.
Gayunpaman, si Headstrong ay isang Levi, isang Richang Heaven State Warrior lamang, ngunit mayroon siyang ganoong lakas. Talagang hindi siya ordinaryong tao. Sa isang iglap, 12 ng mga mandirigma ng Richang Heaven State ang sumugod palabas. Kasabay nito, napansin din ito ng Richang Heaven State Warrior sa Death Devil Dragon Clan at lumipad para magmasid. Sino ka? Kabanata 16:18. Ang Glazed Knights. Isang maikling tugon lang ang ibinigay ni Capricious bago niya agad ginamit ang sarili niyang paraan. Ginamit niya ang kanyang tunay na chi upang i-condense ang isang puting Dragon Phantom sa kanyang kamay, pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihan ng lahat ng bagay upang palakihin ito. Nang ang puting dragon na ito ay pumailan lang sa kalangitan, isang alon ng presyon ang bumagsak sa lahat. Ang mga eksperto ng Black Flame Dragon Clan at ang Deathly Demon Dragon Clan ay bumagsak lahat sa dalawang kaharian. Ano iyon? Iminulat ng lahat ang kanilang mga mata. Sa sandaling ito, isang matinding takot ang bumangon sa kanilang mga puso. Ito ay hindi isang realm suppression, ngunit isang bloodline suppression. Hindi maiwasan ni Yezuan na tumangala. Nalaman niya na ang puting dragon ay medyo katulad ng orihinal na anyo ni Wayward, ngunit ang Platinum Holy Light Dragon ay mas gwapo. Ito ang Celestial Gold White Dragon. Ang aking Platinum Holy Light Dragon ay namutate mula dito. Kung hindi ako natatakot na ilantad ang aking pagkakakilanlan, ako mismo ang sumugpo sa kanila. Paliwanag ni Wayward kay Yezuan. Walang ibang pakialam si Yezuan. Direkta niyang tinawag si Old Tree at ang dalawa pa. Sa kabutihang palad, pinigilan ng multo ng Celestial Gold White Dragon ang Deathly Demon Dragon Clan at ang Black Flame Dragon Clan. Hindi naapektuhan ang Ghost Dome Great Emperor. Ngayon lang, naramdaman ni Yezuan ang malaking pressure na nagmumula sa mga eksperto sa Ascension Realm na iyon. Pero ngayon, wala na siyang naramdamang pressure. Patayin muna ang Deathly Demon Dragon Emperor. Direktang inutusan ni Yezuan ang Old Tree na patayin muna ang Deathly Demon Dragon Emperor. Ang Deathly Demon Dragon Emperor ay orihinal na eksperto sa Ascension Realm. Matapos sugpuin ang multo ng Celestial Gold White Dragon, naiwan lamang ito sa isang Undying Soul Stage 7 na kaharian. Pagkatapos ng lahat, ang Deathly Demon Dragon Emperor ang target ni Yezuan. Iyon ang dahilan kung bakit espesyal na inaalagaan ito ni Wayward. Ang Deathly Demon Dragon Emperor ay namatay ng napakalungkot. Ang kanyang ulo ay nabasag ng kamao ng matandang puno. Pagkatapos mamatay, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Ang kalooban ng kamatayan mula sa dalawang mata ng kamatayan ay hinihigop din ng mga mata ng kamatayan ni Yezuan. Pati ang kanyang kaluluwa ay nawasak. Ding! Nakumpleto na ng host ang Dragon Slayer title mission. Nakuha na ng host ang Dragon Slayer title. Isang system notification ang tumunog. Sa isang iglap, ang mga katangian ni Yezuan ay tumaas ng 30%. Nakakalungkot lang na ang buong attribute bonus ng titulong ito ay walang epekto sa Old Tree at sa dalawa pa. Gayunpaman, nagdulot ito ng pinsala sa mga dragon. Might shakes the heavens, storm of swords, humayo ka. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan habang umuungal sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, lilipulin niya ang buong Black Flame Dragon Tribe. Hindi lang niya mapapalaki ang kanyang killing intent value at ang buff ng Soul's Elegy, ngunit magagawa rin niyang ipagpalit ang mga bangkay ng mga dragon na ito para sa mga merit point kapag ibinalik niya ang mga ito sa Glazed Knights. Para sa kapakanan ng Kagan Hawahan, hindi napigilan ni Capricious na tulungan si Yezuan at tipunin ang lahat ng mga taong pinigilan ng sama-sama. Sir, iligtas mo ang aking buhay. Hindi, ayaw kong mamatay. Sumali kami sa Bloodfiend Holy Land dahil napilitan kami. Wala kaming ibang pagpipilian. Bulalas ng mga eksperto mula sa Black Flame Dragon Tribe. Ang pinakamalakas na eksperto mula sa Black Flame Dragon Tribe ay nasa Ascension Realm Stage 3 lamang. Wala silang masabi sa Dragon Tribe. Gayunpaman, maaari nilang piliin na manatili sa Panglay Demon Tribe. Sa huli, umalis sila kasama ang Dragon Tribe, kaya magkaaway sila. Ang Black Flame Dragon Tribe ay walang maraming miyembro. Mayroong ilang 10,000 lamang sila dito. Kasama ang Deathly Demonic Dragon Tribe, halos 60,000 lang sila. Sa pagsupil sa kanila ni Capricious, masaya si Yezuan sa pagpatay sa kanila.
Ang kanyang killing intent value ay tumaas, at ang buff ng Soul's Elegy ay mabilis ding tumaas. Para sa mga eksperto sa Ascension Realm, lahat sila ay namatay sa ilalim ng Storm of Swords. Sa oras na ito, ang Killing Feast ni Yezuan ay nadagdagan ng 4 na beses, at malapit na sa 5 beses. Ito ang pinakakasyasiyang pagpatay na nagawa niya. Gayunpaman, ito ay dahil sa Capricious. Kung hindi, makakalaban lang niya ang Deathly Demonic Dragon Tribe at hindi ang Black Flame Dragon Tribe. Hindi nagtagal, halos lahat ng eksperto ng Black Flame Dragon Tribe sa Ascension Realm Stage 7 pataas ay patay na. Sa panahong ito, natural na umabot sa pinakamataas na limitasyon ang killing intent value ni Yezuan. 9 DevR points. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay naging sapat na siya. Sa oras na ito, kinain ni Yezuan ang 9 na DevR points at pinagsama ang Sword God Bloodline at Slaying God Bloodline. Ding! Ang pagsasama-sama ng Sword God Bloodline at Slaying God Bloodline ay nangangailangan ng 9 na DevR points. Kumpirmahin. Nag-prompt ang system. Nang marinig ito, sumagot si Yezuan ng hindi nag-iisip, kumpirmahin. Ding! Pinagsasama ang linya ng dugo. Ding! Ang pagsasama ng bloodline ay 10%. Ding! Ang pagsasama ng bloodline ay 20%. Ding! Ang pagsasama ng bloodline ay 80%. Ding! Ang pagsasama ng bloodline ay 70%. Di nagtagal, ang pag-unlad ng pagsasama ng bloodline ay nadagdagan sa 70%. Ding! Ang pagsasama ng bloodline ay 100%. Ding! Bloodline merging. Nakuha ng host ang Immortal Slaying Bloodline. Gusto mo bang i-merge agad ito? Walang kamatayan na bloodline. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yezuan na matigilan. Pagkatapos, sumagot siya sa kanyang puso, oo. Ding! Pagsasama ng Immortal Slaying Bloodline. Sa oras na ito, nagmamadaling sinuri ni Yezuan ang mga kakayahan ng Immortal Slaying Bloodline. Ang unang landas ng pagsulong ay tinawag na landas ng massacre. Isinama nito ang Instant Kill, Assassination Mode, Killer Instinct, Death Hunt Order, Eye of Assassination, at 1000 Extinction Flash ng Slaying God Bloodline. Ang 1000 Extinction Flash ay ang pagsulong ng Shadow Step. Maaari itong magamit sa labanan. Para naman sa Death Hunting Order, na-upgrade ito sa 5 target sa isang araw. Ang unang pag-atake pagkatapos gamitin ang Eye of Assassination ay tumaas din ang attack power mula 30% hanggang 50%. Ang pangalawang landas ng pagsulong ay tinawag na Ultimate Realm. Kahit anong sandata ang ginamit, kahit kamao, palad, o binti, madodoble ang lakas ng pag-atake. Bilang karagdagan, ang lahat ng kakayahan sa pag-unawa ay madodoble. Ito ay kapaki-pakinabang para sa martial arts, mahiwagang kapangyarihan, pormasayon, at alchemy. Ang ikatlong pagsulong na landas ay isang kasanayang tinatawag na Massacre Seal. Maaaring gamitin ito ng 3 beses sa isang araw. Kapag ginamit ang Massacre Seal na ito, isang selyo ang makukuha. Ang Massacre Seal ay unti-unting namumuo habang ang isa ay lumaban at pumatay. Ang limitasyon ay 5 seal. Sa bawat oras na ang isang selyo ay natupok, ang Massacre Mode ay isa aktibo, at lahat ng mga katangian ay madodoble. Ang pagkonsumo ng 2 seal ay magiging triple ang mga katangian, at iba pa. Kapag na-activate na ang mode na ito, maaari itong mapanatili ng walang katiyakan maliban kung iwaksi ito ng host o naubos na ang layunin ng pagpatay. Ang pagkonsumo ng 2 Massacre Seals ng sabay-sabay ay maaaring magpatawag ng Immortal Slaying Puppet para ipaglaban ang Master. Ang pagkonsumo ng 3 Massacre Seals sa isang pagkakataon ay maaaring gumamit ng Immortal Slaying Breath Slash. Ang pagkonsumo ng 4 na Massacre Seals ng sabay-sabay ay maaaring magpatawag ng Immortal Slashing Arrow para atakihin ang kalaban. Ang Immortal Slashing Arrow na ito ay hindi masisira, ngunit maaari lamang nitong atakihin ang target ng Death Hunt Order. Pinakamahalaga, ang Immortal Slashing Arrow na ito ay may 100% na pagkakataong makapatay sa isang hit. Sa wakas, nagkaroon ng kasanayan na kumonsumo ng 5 Massacre Seals sa isang pagkakataon, at iyon ay ang Immortal Slaying Sword Formation. Kabanata 16:19. Kailangang sabihin na ang Immortal Slaying Bloodline ay napakalakas.
Bagamat wala na ang pista ng pagpatay, lumitaw ang slaughter mode. Hanggat patuloy siyang lumalaban, maaari niyang i-condense ang mga bagong slaughter seals at gumamit ng iba't ibang kasanayan. Ang slaughter seal ay maaaring gamitin ng 3 beses sa isang araw. Sa madaling salita, maaaring makakuha kaagad si Yeshua ng 3 slaughter seals at madagdagan ang kanyang lakas ng 3 beses. Maaari din niyang direktang gamitin ang Immortal Slaying Puppet o ang Immortal Slaying Breath Slash. Para naman sa Ultimate Realm Advancement ng Sword God Bloodline, ito ay hindi maipaliwanag na kahanga-hanga. Mula ngayon, ang sandata ni Yeshua ay hindi na limitado sa mga espada. Kahit anong sandata ang ginamit niya, madodoble ang attack power niya. Bilang karagdagan, mayroong iba't ibang mga pagpapabuti sa pangunawa. Sa kabuuan, ang Immortal Slaying Bloodline ay mahusay na ginugol. Ang hindi lang niya alam ay kung gaano kalakas ang kakayahan ng slaughter seal. Sa lahat ng 3 linya ng dugo ay pinagsama, kung nakakuha siya ng mga nakakalamon na puntos, maaari niyang direktang palakasin ang mga kasanayang iyon. Ang isa pang bentahe ng pagsasanib ng mga bloodline ay ang ilang mga kasanayan ay maaaring pagsamahin ng sama-sama. Sa ganitong paraan, maaaring gamitin ang isang paglalamon upang palakasin ang lahat ng ito. Ngayon na ang mga bloodline ay pinagsama, ang susunod na hakbang ay upang harapin ang mga resulta, tulad ng pag-burn ng kaluluwa. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagulat si Wilful dahil bigla siyang nakaramdam ng nakakadiri na aura. Sa sandaling ito, isang mata ng kamatayan ang lumitaw sa kalangitan. Kaagad pagkatapos, ang Eye of Death ay unti-unting namuo sa isang figure na nakita noon ni Yeshua at Wayward. Ito talaga ang mahabang buhok na lalaki na lumitaw pagkatapos ng kamatayan ni Dihui. Lalong lumakas ang aura, dahil ba sa layo, malamig na ngumuso si Wayward sa kanyang puso. Ang mga mata na maaaring tumawid sa kalawakan ay karaniwang nauugnay sa distansya. Ang Eye of Death na lumitaw sa Heavenly Dragon Tribe noong huling pagkakataon ay napakahina. Agad itong pinatay ni Wayward. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, malamang na hindi niya ito magagawa. Ikaw na naman, mamatay. Nang makita ng mahabang buhok na lalaki si Yeshua at Wayward, hindi man lang niya nakuha ang Wheel of Death at direktang inatake ang Wayward. Sa kaharian ng mahabang buhok na ito, kahit na hindi bumaba ang kanyang katawan, magiging madali para sa kanya na patayin ang mga martial artist ng Ascension Realm. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay walang epekto sa Platinum Holy Light Dragon. Siyempre, pareho din ito kay Yeshua, na may Immortal Phoenix Bloodline. Itong aura, kaya ito ang kapalit ng Emperor of Death. Easy. Biglang nagtaas ng kilay si Wayward at may pagtataka na ekspresyon. Nang marinig ang kanyang pangalan, hindi naiwasang matigilan ang mahabang buhok. Sino ka? Hindi niya inaasahan na makikilala siya nitong puting buhok na kaharap niya. Why do you care who I am? Siguradong pumunta ka sa Panglay Holy Land para sa Holy Master Badge, di ba? Hindi ba ikaw? What? If you have the guts, why don't you show yourself and fight? Ngumuso si Capricious. Simple ay napuno ng paghamak. If you don't have the guts, then just say it. If you dare to show yourself, I'll send you to see your senior brother. Since that's the case, why don't you scram? Biglang naging malamig ang ekspresyon ni Wayward. Although salamat sa iyo, siya pa rin ang senior brother ko. Ngayon, ipaghihiganti ko ang senior kuya ko. Nang bumagsak ang boses ni Easy, ang kalooban ng kamatayan ay biglang nagsimulang magtipon at mamuo sa ilusyon na katawan ni Easy. Kahit na dumating ang iyong tunay na katawan, wala kang magagawa sa akin. Ano ang magagawa ng isang hamak na death clone? Bakas pa rin sa mukha ni Wayward ang pagkadismaya. Ganun ba? Tapos subukan natin. Biglang ginamit ni Easy ang kalooban ng kamatayan upang paikliin ang isang matalim na talim at agad na inatake si Wayward. Dahil ang iyong tunay na katawan ay hindi nang ahas na lumapit, pagkatapos ay scram. Si Wayward ay hindi gustong masangkot kay Easy. Pagharap sa huli na umaatake na, biglang tumaas ang kanyang aura. Heaven Ascension Stage 2nd Levy. Heaven Ascension Stage 3rd Levy. Kasunod yun ay biglang sumambulat ang katawan ni Wilful na may kasamang puting liwanag. Sa isang suntok lang, ang simpleng death clone na ito ay direktang isinabog sa kawalan. Instant kill.
Basura, gusto mo pa akong subukan? Naiinis na ngumuso si Wayward. Si Yezuan ay walang magawa din. Ang labanang ito ay lumabas ng wala sa oras at natapos ng napakabilis. Gayunpaman, naramdaman ni Wang Xiaolong na ang avatar ng inapo ng Death Emperor ay mas malakas kaysa sa Patriarch ng Black Flame Dragon Tribe. Hindi bababasa, ito ay nasa ika-4 o ika-5 yugto ng langit na Connection Realm, o mas mataas pa. Gayunpaman, ang gayong pag-iral ay natangay pa rin ng platinum na banal na liwanag na Dragon Wayward. Malamang hindi na siya babalik. Absorb the will of death, biglang sabi ni Wayward kay Yezuan. Oh, tumango si Yezuan at agad na ginamit ang Eyes of Death para makuha ang natitirang kalooban ng kamatayan. Sa mga oras na ito, naramdaman na lang niya na sayang dahil kaunti na lang ang natitira sa will of death. Sino yun kanina lang? Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Banal na lupain ng kamatayan, ang kahalili ng emperador ng kamatayan. Sagot ni Wayward, banal na lupain ng kamatayan, hindi ba isa iyon sa 4 na dakilang banal na lupain? Kumunot ang noo ni Yezuan. Tumango si Wayward. Tama, may kakayahan na si Isi na lampasan ang kapigatian, ngunit pinipigilan ito hanggang sa tuktok ng Levisham ng Heaven Ascension Realm. Dapat ay narito siya para sa Holy Leader Token ng Panglay Holy Land. Ano naman sayo? Tanong ni Yezuan. I'm not interested in the Holy Leader Token. The reason why I can continually break through is because I was in closed-door cultivation before coming to the Panglay Holy Land. Pinigilan ko lang ito. Kung gugustuhin ko, hindi magiging problema para sa akin na patuloy na makalusot muli, sagot ni Wayward. Ang kanyang misyon ay ang makalusot sa Glazed Knights at imbestigahan ang usapin ng mapa. Kung ang kanyang kaharian ay biglang tumaas ng sobra, ito ay medyo mataas ang profile. Sige, tahimik na tumango si Yezuan. Gayunpaman, sa oras na ito, Yezuan, mabilis na bumalik sa Linfeng City. Biglang, isang matandang boses ang nahulog sa tainga ni Yezuan. Iyon ay ang pagpapadala ng badge. Anong problema, Head Knight? Gulat na tanong ni Yezuan. Isang malaking shot ang gustong makita ka, sagot ni Head Knight Mali. Isang malaking shot, bahagyang nagulat si Yezuan nang marinig niya ito. Sabi niya, sige, babalik ako agad. Pagkatapos, lumingon siya kay Wayward at sinabi ni Head Knight na isang malaking shot ang gustong makita ako. Baka si Fairy Liu Li. Yung batang babae na si Liu Li. Natigilan si Wayward. Aniya, siguro siya. Bumalik tayo at tingnan natin. Pagkatapos nito, nilinis nila ang larangan ng digmaan at tuwirang sinira ang kawalan, naghahanda na bumalik sa Tianlang City at pagkatapos ay teleport sa Linfeng City. Kabanata 1620. Kung makakalusot ka ngayon, bilasan mo at lumampas. Bagamat mahigit isang araw lang ito, may mga kaso sa kasaysayan kung saan ang isang tao ay maaaring direktang umakyat sa isang malaking kaharian sa isang araw. Kung mas mataas ang iyong kakayahan, mas maraming atensyon ang matatanggap mo. Kusa niyang sinabi kay Yezuan. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yezuan na tumigil. Sa katunayan, gusto niyang maabot muli ang pinakamataas na limitasyon ng layunin ng pagpatay ng ang kanyang kaluluwa ay umabot sa ika-4 na yugto ng Undying Soul Realm. Naabot niya ito ng 3 beses ng higit sa isang kaharian, at 2 beses na niya itong naabot ngayon. Isang beses pa at kaya niyang palakasin ang lahat ng uri ng bloodline, na magiging malaking tulong sa kanyang lakas. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Headstrong, naramdaman niyang may katuturan ito. Ang isang punto ng paglamon ay talagang mabuti, ngunit ito ay isang beses lamang nagpapalakas ng mga bloodline. Kung mas mataas ang kanyang kakayahan, mas maraming mahahalagang kayamanan ang kanyang makukuha. Ang mga bloodline ay pangalawa lamang, ang kaharian ang pinakamahalaga. Sige, sisirain ko na. Tumango si Yezuan, pagkatapos ay direktang nilamon ang makalangit at makalupang kayamanan na inimbak niya kanina. Ding, nakalusot ang host. Ang kasalukuyang antas ay ang ika-5 yugto ng Undying Soul Realm. Ding, ang Spirit of Ashes ay nakalusot. Ang kasalukuyang antas ay ang ika-7 yugto ng Undying Soul Realm. Ding, nakalusot si Wei Zhenchen. Ang kasalukuyang antas ay ang ika-7 yugto ng Undying Soul Realm. Ding, nakalusot na ang Ghost Dome Great Emperor. Ang kasalukuyang antas ay ang ika-7 yugto ng Undying Soul Realm.
Ding, nakalusot ang host. Ang kasalukuyang antas ay ang ika-9 na yugto ng Undying Soul Realm. Ding, ang Spirit of Ashes ay nakalusot. Ang kasalukuyang antas ay ang ika-2 yugto ng Ascending Heaven Realm. Ding, nakalusot si Wei Zhenchen. Ang kasalukuyang antas ay ang pangalawang yugto ng Ascending Heaven Realm. Ding, nakalusot na ang Ghost Dome Great Emperor. Ang kasalukuyang antas ay ang ika-2 yugto ng Ascending Heaven Realm. Pagkatapos ng 20 magkakasunod na notification sa system, ang kaharian ni Yezuan ay tumaas at direktang umabot sa ika-9 na yugto ng Undying Soul Realm. Ang mga kayamanan na nakuha niya sa pagsusulit sa antas ng Platinum ay talagang hindi sapat upang makapasok sa ganoong kataas na antas. Sa karamihan, naabot na niya ang ika-7 yugto ng Undying Soul Realm, ngunit ngayon, naabot na niya ang ika-9 na yugto ng Undying Soul Realm. Huwag kalimutan, katatapos lang niyang lipulin ang Black Flame Dragon Clan. Kung hindi dahil sa mga buto ng kaluluwa at sa mabubuting bagay na nakatago, malamang na nakalusot siya sa Ascending Heaven Realm ng direkta. Nasa ika-9 na antas ka na ng Undying Soul Realm. Ang bilis mo talagang nakakatakot. Sabi ni Headstrong na puno ng gulat ang mukha. Naka-absorb siya ng malaking halaga ng life force sa Life Saint Sect, kaya naman patuloy niyang nalagpasan ang kanyang mga tanikala. Gayunpaman, si Yezuan ay talagang direktang bumangon mula sa ika-4 na yugto ng Undying Soul Realm hanggang sa ika-9 na yugto ng Undying Soul Realm. Ito ay isang paglukso ng 5 kaharian. Kung malalaman ito ng iba, malamang na matakot sila hanggang sa mamatay. Sige, fair na, nagtaas ng kilay si Yezuan. Saglit lang siyang nawala, pero naka-5 level na siya. Kung malalaman ni Mali, sino ang nakakaalam kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon siya. Pagkatapos, direkta silang pumasok sa Tianlang City at nag-teleport pabalik sa Linfeng City. Hua! Pagbalik nila sa teleportation pala sa Linfeng City, isang tao ang dumating upang bumati sa kanila. Mga sir, bumalik na kayo. Isang Silver Knight sa 6th tier ng Heaven Reaching Realm ang humakbang at magalang na nagsabi. Kahit na ang kaharian ni Yezuan at Headstrong ay mas mababa kaysa sa Silver Knight na ito, ang isa sa kanila ay isang Platinum Knight habang ang isa ay isang Gold Knight. Mas mataas ang kanilang mga status kaysa sa Silver Knight na ito. Bago makapagsalita si Yezuan, sinabi ng Silver Knight, ang Knight Commander at ang 5th Army Commander ay pumunta sa Jinwu City para sa isang inspection. Kailangan kong problemahin ang 2 sir para muling mag-teleport sa atin. Lungsod ng Jinwu. Nang marinig ito, parehong nagtaas ng kilay sina Yezuan at Headstrong. Hiniling ni Mali na bumalik sila sa Linfeng City. Bakit siya umalis ulit? Gayunpaman, ang kanilang atensyon ay nakatuon sa mga salitang 5th Army Commander. Ang Glazed Knights ay nahahati sa 5 hukbo. Si Yezuan ay bahagi na ngayon ng 5th Army, at ang 5th Army Commander ay ang Glazed Knight Lin Guangyao. I thought it was a glazed girl. I didn't expect it to be a glazed knight. Walang magawang sabi ni Headstrong. Si Yezuan ay ganoon din. Pagkatapos ng isang buntong hininga, sinabi niya sa Silver Knight, tulungan mo kaming mag-teleport sa Jinwu City. Sige, tumango ang Silver Knight at nagsimulang paandarin muli ang teleportation array. Sina Yezuan at Headstrong ay kakasali lang sa Glazed Knights at walang gaanong alam tungkol sa mga lungsod na nasa ilalim ng kanilang pamumuno, kaya wala silang pinaghihinalaan. Gayunpaman, pagdating nila sa teleportation array, natuklasan nila na may mali. Paano nawasak ang lungsod ng Jinwu? Sa ilalim ng saklaw ng espiritual na kamalayan ni Yezuan, wala ni isang buhay na tao. Ito ay tulad ng isang patay na lungsod. Higit sa lahat, nang mapunta sila sa teleportation array, ilan sa mga mata nito ang biglang sumabog at nasira ang sarili. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yezuan at tumingin siya kay Headstrong. Sok, sok, sok. Nahulog tayo sa bitag. Agad namang nag-react si Headstrong at tumingin sa figure na biglang sumulpot sa teleportation palace. Ngumisi siya. Sa oras na ito, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng damit na pulang dugo. Maging ang kanyang buhok at mga mata ay pula. Napakalakas ng aura niya. Maging si Yezuan, na umabot na sa ika-9 na yugto ng Undying Soul Realm, ay hindi makita ang lalim ng kabilang partido. 8th stage of the Ascension Realm. You should be a bloodthirsty mad dragon, right? Nakangiting sabi ni Headstrong. Uhaw sa dugo mad dragon.
Paano magkakaroon ng bloodthirsty mad dragon sa Jinwoo City? Sa oras na ito, naiintindihan ni Yezuan. Lumalabas na ang Silver Knight kanina ay isang traidor na nanloko sa kanila na pumunta sa Jinwoo City. Ito ay isang bitag. Makikilala mo talaga ako. You're quite capable. Pumasok ang lalaking nakasuot ng pulang dugo, pagkatapos ay tumingin kay Yezuan at sinabi, ang 5 Glazed Knights ng Glazed Knights ay may mahusay na lakas sa pakikipaglaban. Lahat sila ay nakapasa sa platinum level na pagsusulit ng sabay-sabay. Hindi ko inaasahan na may dadating pa. Dapat kitang patayin sa duyan. Panipi, nag-set up ka na ng space locking array. Not a bad plan, but with me protecting him, it will not be so easy for you to kill him. Mahinahong sabi ni Headstrong. Anong karapatan ng isang ikatlong yugto ng Ascension Realm Gold Knight na magsalita sa harap ko? Malamig at direktang umatake ang lalaking nakasuot ng pulang dugo na damit, naghahanda na patayin si Headstrong. Huhulihin niya si Yezuan. Tungkol naman sa Gold Knight na ito, wala siyang pakialam. Sa kasamaang palad, paano niya malalaman na may lakas din si Headstrong na makapasa sa pagsusulit sa antas ng platinum? Kahit na dumating si Blood Shankyo, hindi ako matatakot, pabayaan ka, isang 8 yugto ng Ascension Realm Warrior. Malamig na sumangot ang matigas na ulo, at muling lumundag ang kanyang aura. Ika-4 na yugto ng Ascension Realm. Ika-5 yugto ng Ascension Realm. Ika-6 na yugto ng Ascension Realm. Ika-7 yugto ng Ascension Realm. Ika-8 yugto ng Ascension Realm. Ika-9 na peak Ascension Realm. Sa isang iglap, nakalusot si Headstrong mula sa ika-3 yugto ng Ascension Realm hanggang sa ika-9 na peak na Ascension Realm. Sandali lang. Nang maramdaman ng lalaking nakasuot ng pulang dugo ang aura na ito, nang inag ang buong katawan niya. Paano kaya ito? Bago pa siya makapag-react, umatake na si Headstrong. Swish! Cough! Isang puting liwanag ang direktang tumagos sa ulo ng lalaki, na agad na ikinamatay nito. Pagkatapos, lumutang ang kaluluwa ng lalaki. Sa antas ng kaluluwang ito, hindi ito masasaktan ng Void Fire Sword Wave, kaya napapanood lamang ni Yezuan ang pagwasak ni Headstrong sa kaluluwa. Paano mo? Napalingon si Yezuan sa gulat.